COMELEC Chairman Sixto Brillantes nananawagan para sa pagtutulungan ng lahat upang matiyak na magiging malinis at maayos ang 2013 elections. Inihayag ito ni Brillantes sa kanyang pakikipagdiskusyon kay Senator Coco Pimentel hinggil sa mga isyong makakaapekto sa halalan gaya ng kredibilidad ng PCO's machine. Sinabi ni Brillantes na hindi na dapat magturuan kung sino ang may mali at kung anong makina ang nagkamali sa pagbilang dahil hindi makakatulong ang sisihan. Nakiusap din si Brillantes na ipaubaya na lamang sa COMELEC ang pagsasagawa ng nararapat na hakbang upang maging matagumpay ang 2013 elections. Pabayaan lang muna ko kami. Ginagawa na namin yung mga enhancement, improvements and everything. Let us not be bothered with small things, no? We will come out in the open. I have always been very transparent to everybody. Ang hindi ko lang maintindihan wala akong tigil yung yung publicity. Ngayon pa lamang umiinit na ang usaping politika sa bansa, kaya naman inanyayahan namin ang kilalang political analyst na si Professor Ramon Casiple ng University of the Philippines para himayin kahit paunti-unti ang kaganapan ng political scene natin. Kasama natin live sa aming studio si Professor Casiple. Magandang hali po at welcome back po sa News at One, sir. Magandang hapon, Kirby. Apo, sir, simulan na po natin. Nasimulan na po yung buuin, yung senatorial slate ng administrasyon. Base po sa kanyang naging performance, advocacy at dating sa mga tao, ano po yung assessment sa kanilang chances na makaakit po ng mga botante? Well, maaga masyado para magsabi yung mga pangalan na lumabas. Ayun na talagang slate ng Liberal Party, unang administrasyon. Ganon din sa kabila. Sa kasalukuyan kasi ay hinahabol pa nila na mabuo yung buong slate. Pero doon sa mga nagsalita na o na nagkaroon na ng pangalan, ang pinakamahalagang lumilitaw ay yung reform agenda ng mga ito. O, mukhang yun ang gagamitin na parang tema ng slate ng administrasyon. Of course, andyan din yung usapin ng mga relatively, mga bata, yung mga nandito. So parang new blood yan. At usapin din sa tingin ko ng yung kani-kanilang mga sektor na nire-represent ay iba-iba at therefore may broad appeal. Apo, sir, medyo malayo pa po yung halalan, so mga 2013 pa po siya. Sir, ano kaya yung advantage ng pagkakaroon ng mga bata at saka mga gantong klase ng kandidato sa pagdating sa senatorial slate ng LP po? Well, ang malaking adbentahe nga kasi yung karamihan ng botante natin yun ay kabataan. At yung mga issue ngayon ay kinikilatis ng karamihan ng mga botante. So, hindi natin masigurado na yung dating mga usaping papugi lamang o yung name recall ay eventually magiging factor yun na malaki. Sa kasalukuyan, malaking usapin yung name recall kasi wala pa namang hindi pa pinag-iisipan ng mga botante ng seryoso yung kanilang bubutuhin. Kaya pag mga survey ngayon, halimbawa, pag tinanong mo ngayon kung sino bubutuhin, malamang name recall ang factor doon. Opo. Magandang hapon po, Mr. Ramon Casiple. Ako po si Sandro Hermoso. Gusto ko pong matanong kasi si Pangulong Aquino po natanong tungkol sa mga kandidato ng kanyang Liberal Party. And na-mention po yung pangalan ni Chiz Escudero. At nung na-mention ito, ang kanyang response ay next question. Ano po kaya yung implication nito sa pagiging kabilang ni Chiz Escudero sa Liberal Party na inaayos po ni Pangulong? Well, si Senator Chiz kasi ay nagsabi na ng simula pa lang na independent siya. Maging si Senator Loren Legarda ay may ganun ding sinasabi. So malaki pa yung usapin dyan sa tingin ko kung ano yung magiging batayan nung kanilang pagsali, sakali man sa Liberal Party. Kung guest candidate ba o bahagi talaga ng slate at usapin ba ito ng common candidate with the other slate, yung sa una. Ako tingin ko, ang presidente at this point in time ayaw mag-commit dahil sa ganung mga sitwasyon. Opo, Mr. Casiple, alam naman po natin na matagal-tagal pa ang darating na eleksyon. And nakikita po natin na may naglalabasan na po yung mga siguro mga political ads na sigurong parang way for them to get known sa elections. And ano po kaya yung implication ng pinupush na bill para maiwasan tong mga tinatawag na anti-EPAL ads? Well, kung assuming mapasa yung bill na yon ni Senator Miriam Defensor,
malaki na magagawa nito para matanggal ang mga tawag dito loophole sa ating batas. Kasi sa kasalukuyan, batay sa isang desisyon ng Supreme Court, ay hindi pa pwedeng sabihin premature campaigning yung ginagawa nila ngayon. Ang campaign period ay lamang ay February according to the Supreme Court. Opo. Pero halata naman na yung mga ginagawa na ito, yung mga pag-endorso mga congratulations yan, mga pag-identification ng project, ay nasa kategory ito lahat ng pre-campaigning. Kaya yung bill ni Senator Miriam Defensor ay mabigat at mahalaga yun. Opo, sir, follow-up ko lang po yung question ni Sandro. Kaliwat kanan nga po yung lumalabas ngayon ng mga pre-ads campaign po ng mga gustong tumakbo, nagpapahiwatig pong tumakbo para sa 2013 election. Sir, ano naman po kaya yung bentahin nito sa mga mamamayan o dun sa mga manonood? Ano kaya yung magiging recall nito kung bakit ganito yung klase ng estratehiya na kanilang ginagawa po? Well, sa akin, simple lang eh. Huwag niyo butuhin. Kasi, alam naman ng mga gumagawa nito na labag yun sa esensya ng isang level playing field o kaya natawag nating fair elections. Yung mga may pera kasi, yun lang ang nakakagawa niyan. Yung mga walang pera ay talagang titipirin nila yung gastos nila. Pangalawa, labag yun sa esensya ng ban sa mga premature campaigning. Kaya ang gumagawa ng politiko na ganyan, labag, consciously nilalabag nila ang dapat. So yung sa ganyang sense, ako ang payo ko dito, huwag nyo nabutuhin. Opo. Sir, napapabalita rin po yung pagsasanib puwersa ng iba't ibang political parties. Ano naman po kaya yung implications nito o yung effect nito sa mga maaari pong bumoto o yung makakaunawa po ng ganitong klaseng strategiya? Well, ang political parties kasi ay hindi naman totoo sa ating bansa. Mahalata mo naman dyan, papalit-palit yung mga politiko. Lahat nga ngayon gusto mag-Liberal Party kasi ang Liberal Party ang ruling party. Kaya napakadali sila magkoalisyon, madali magkaroon ng common candidate, madali maglipat-lipat. Ako, tingin ko, at this point in time, mahalaga na rito individual na kandidato. Tingnan mo, kilatisin mo ng mabuti. Opo, nabanggit niyo po yung pagiging independent candidate. Sir, ano po kaya, meron po ba kayong nakikita na maaari pong tumakbo bilang independiente sa 2013 election po? Well, yung mga independent, sabi ko nga, ay meron. Kasi si Senator Chis Escudero mismo ay nagsabi na independent siya. Pero ang alam ko lang na tatakbo talaga, bilang hiwalay doon sa dalawang slate, ay si Congressman T.D. Casino. Pero may partido din siya, yung Bayan Muna. O yung Makabayan, pinaparegister nila. Kung talagang independent, on his own, wala pang lumilitaw na tunay na independent. Pero sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga eleksyon, delikado yung mga independent, mahirap manalo. Kasi wala silang makinarya na ganong kalaki nationwide. Okay, Professor Casiple, si Habiba po ito. Galing po ako ng Mindanao. So isa po sa napaka-controversial po na usapin patungkol po sa politiko is sa ARM elections po. Alam po natin na nangyari po yung i-synchronize yung ARM elections sa 2013 elections. Ano po yung nakikita nyo dito na posible na problema po natin? Well, ang ARMM elections Yes. ay na-postpone nga at ngayon ay makakasama na sa regular na eleksyon. Sa kasalukuyan, ang problema dyan ay sino ba talaga yung kandidato na nagdadala ng reforma kasi ang dahilan ng postponement ng eleksyon dati ay para magkaroon ng panahon para maisakatuparan ang mga electoral reforms among other reasons. In fact, yung general registration sa ARMM ngayon ay nagawa na at malaki ang pag-asa na malaki ang matutulong nito para gawing maayos o matino yung eleksyon sa ARMM. Pero sa papasok na eleksyon, ang malaki ng tanong, kasi 3 linggo na lang bago mag-October 1, sino ba yung mga kandidato na nagkakarga ng agenda ng reform?
Opo, Professor Casiple, nabanggit na rin po yung sa ARMM election po. Alam po naman natin na isa po ang Mindanao sa may pinakamahirap pong puntahan o pagdating po sa election medyo komplikado po. Sir, sa ngayon po, ang inaayos ng COMELEC ay ang matiyak ang malinis ng 2013 election. Sa ngayon po kaya, magiging matagumpay po kaya ang kampanya ng COMELEC tungkol po din sa usapin na ito? Well, ang balita kahapon ni Chairman Brillantes na mapababa nila yung number ng voters to around 1.4 million. Bali, malayo yon sa dating 1.79 million. Malaki na kagad ang impact nun dahil maraming ghost voters, yung mga botanting hindi naman talaga dapat bumuto ay matatanggal. Yung ginagawa pa nilang ibang paraan, posibleng may reshuffling ng mga COMELEC personnel pagdating ng eleksyon, yung kanilang mga, siyempre, paggamit ng automation sa ARMM. At ang isang bagong balita nga doon kahapon ay mukhang kinukonsider ng COMELEC na gamitin yung fingerprint o yung biometrics pagdating ng election day para mag-identify ng mga botante na mula doon sa mga bugos na botante. So kung tingnan lang natin yung direksyon ng ginagawa ng COMELEC, ay mukhang patungo sila sa pag-aayos din talaga. Opo, panghuling katanungan na lang po, Professor Casiple. Ano na lang po yung mensahe natin sa mga nais pong tao, tatakbo po ng senatorial ito pong 2013 election at doon po sa mga mamamayan natin na boboto rin po? Well, ang aking masasabi lamang, dahil nasa period tayo ngayon ng administrasyon ni Pangulong Aquino at lumabas kamakailan na napakataas ang satisfaction ng mamamayan sa kanya, almost 4 out of 5. Malaking usapin ang kanyang endorsement o endorsement ng mga kandidato na nagdadala ng reforma sa eleksyon na darating. So ang payo ko rito sa mga kandidato ay kargahin nyo yun. Kasi kung hindi nyo kargahin yung agenda na yan, malamang sa hindi mag-identify sa inyo yung mga tao. Sa mga botante naman, maliwanag na rito yung direksyon ng ating eleksyon. From personality-oriented election, patungo na sa platform and program. Kaya ang panawagan dito ay ayusin na natin yung sarili nating mga desisyon kaugnay ng bubutuhin. Huwag na butuhin yung mga nagbibigay ng pera, yung mga nag-i-epal dyan, o yung kumakanta lang at sumasayaw dyan, kasi seryosong usapin yung pamumuno ng bansa. Ipinakita in fact ng pagkamatay ni late Secretary Robredo na malaki ang ususi ang pag-elect ng isang pinuno na tapat sa bayan. Yung ginawa niya sa Naga ay isang modelo para sa ating lahat. Alright, very well said po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin si Professor Ramon Casiple ng University of the Philippines.